mga pwedeng ibato sa kanila. But moving forward, I know you guys are excited. And let's move forward dito sa drafting phase for game number 1 na kung saan it's going to be Fnatic Onyx Philippines onto the blue side. At the red side naman, ang Blacklist International. And speaking of sides, Auntie, diba, parang kahapon ng trend more on the red side. Yeah. Gets most of the advantage. Depende rin situation. Oo, kasi nga naman kapag red side yung pinili mo, meron ka agad 2-pick advantage over the other first pick. Right now, sobrang daming viable heroes in this meta, so definitely pwede yung makita dito. But wow! Funny agad, game 1! To mention the Jushin ban here for Blacklist International. Ideally, kasi yun yung nakikita natin na isa sa pin-prioritize actually the yes sa Fnatic on Philippines. But I like na medyo natutungo rin sila sa identity na kailangan din establish ni King Kong yung sarili niya as the king of the jungle. Yeah, and interesting din na pinili yung Edith early on into this drafting phase kasi this opens up the possibility na pwedeng i-flex yung Edith. It can go to the roam or it can go into the XP. And isa sa mga primary counters, especially against a Fanny or an assassin in general, ay yung mga crowd control mechanics. So that can be a suppress, that can be crowd control talaga. So this Edith, I'd say, gives them opportunity to crowd control. However, ang tanong kasi, enough ba yung magiging crowd control nila if Edith lang yung may iwanan ng hero na meron sila? And that's the reason why may Valentina rin agad sila na pinili dito just to partner up with the Edith. So yung idea dito is kung ano man yung kunin dito, let's say a Hylos is a great example, is kaya nilang i-pair up dito sa isang Edith. So that's why for the side of Blacklist International, a very high caliber move by Coach Bonchan here sa pagkuha nila dito with the Edith and Valentina. Whilst for Fnatic on Philippines, we understand the strength of a Harit. Kaso ngayon, ideally nakakakita rin tayo ng ilan sa mga heroes na kayang kumounter sa kanya. Yeah, nakikita nga din natin, no? Even the Ruby, I think it's being used against a Harriet in the gold lane. But then this, ang magiging response of Blacklist International is to use this Claude. Not as much, hindi natin siya nakikita as much. Parang na-overshadow siya ng the likes of the Moskov, even the Harriet, na-overshadow siya. But then still viable. Pero gusto ko lang din yung naging draft dito ng side ng Fnatic Onyx Philippines, mostly because meron silang equal balance in terms of physical and magic damage because of the Harriet and the Fanny. So ito na yung magiging dalawang main damage dealers doon sa kanilang kupunan. Ititang na core, diba? And when we say core, it's not only on the jungle, but also sa gold lane natin, which is going to fall onto the hands of Kelra. And konting throwback, amateur days pala ni Kelra na nagkakast siya. Harriet is actually one of his most, sabihin na natin, pinaka-alas. Pag nag-Harriet na si Kelra, alam mo na yung pwedeng mangyari. Pero speaking of kakunatan, kalikutan sa mapa, the Louis is going to be banned by Coach Bonchan here. Na yan, isa pa. Maaring sinasarado nila si Super Prince kasi if we would go for a throwback lang ng konti last season, Super Prince actually did a great job na nga lang din. Zaz, bukas pa. Yeah, to getting the Louis. And actually yung Zaz din, inaantay natin na pwede rin palang kunin pa dito ng Fnatic on Philippines. Ayun, Arlot ang naging ban dito ng side ng Blacklist International. But then, as we look into the draft na Athena, sobrang dalawang mobile heroes ang meron ng Fnatic Onyx Philippines as of now. They have the Harriet, they have the Fanny. So definitely, ang magiging response supposedly ng Blacklist International is to get another hero na medyo heavy in terms of crowd control para makontrol yung dalawang hero na to. Nakita na natin yung Franco yesterday na ginamit ng ating birthday boy na si Chaknu. But speaking of birthday... Ayan tayo sa birthdays. Unahin natin, belated happy birthday rin from Blacklist International si Oheb. And of course today, also celebrating his birthday is Coach Bonchan! Ayan, happy birthday sa'yo, Coach Bonchan. Yes. Pero kailangan muna niyang paghandaan ngayon yung draft. Ito muna yung hahanda niya. Nandito na tayo. Back to the draft. But then, Kufra, ban na din naman. Kasi alam mo, hindi ko alam no, sa lahat ng mga nanonood sa atin, here both on-site and at home, isa siguro sa mga first hero na pumapasok sa utak nyo kapag nakakakita kayo ng Fanny ay to counter it out with a Kufra. Understandably so. But then still, open pa din yung Ruby so that can be a possibility for Blacklist International. Actually, Matilda! Uy! Medyo, yung reaction ko dun kasi I was actually going to explain kung bakit tinanggal din yung Kufra. But for Perks kasi, ang mga heroes na tumatatak for me kapag naririnig si Perks is yung Ruby and Kufra. Yes. So it's a sudden change na nga lang din for me. It's a breath of fresh air pero we get the idea with the Matilda kasi sumusunod to and definitely can isolate a target. Kaso nga lang, with that said, ngayon medyo maaga nilang nare-reveal na nga lang din yung pwede maging roamer dito for Blacklist International and the Zaz that we're looking for. Will it be picked for Fnatic Onyx Philippines? Yeah, pwede pang Zaz. Tapos yung Hylos, pwede pa din nilang i-flex XP or Roam. Nakita na natin siya in the past 2 days. Na ginagamit both in the XP. But Julian, ang kanyang magiging response, I think overall, no, this Julian, hindi niya kailangan mag-level 4 coming into the first turtle. So that's definitely fine. Level 3 is okay. Yes, level 3 is okay. So pwede na niyang ibigay doon kay Brusco yung last minion wave sa mid para mag-level 4 si Brusco. Tapos, mas malakas yung kanilang turtle advantage. But then since fighter din ito, hindi na kailangan as much ng pagdalaw.
Eh, nakita natin kanina, sinabi ko isolated play pwedeng gawin dito ng Blacklist International. Eh, sino ba yung isa sa pinakamagandang hero na pwede mo pang-isolate talaga or pang-palapit din sa inyo ng mga kalaban na mahuli niya? And that's going to be the Cho na nga lang din na makukuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. But there's going to be a switch up, so the Cho will be in the next lane here for Kirk. Yeah. At si Brusco ang gagamit dito ng high loss for the game number 1. Oo, parang recently nakita natin na ginamit ni Sanford Yan, ang Cho Cho. towards the XP lane and it has been effective for them. So now, kailangan nating makita kung paano pagaganahin ng Fnatic Onyx Philippines ang ganitong klase ng lineup since now, kailangan na nga nating makilala kung sino nga ba ang tunay na King of the Jungle. Kailangan nilang mapatunayan yan with their words. At nakita natin kanina, maganda ang sagutan Yep. ni King Kong and of course ni MP the King. Pero simulan na natin ang game number 1 for the first match. Fnatic Onyx Philippines laban sa Blacklist International. Game number 1 between both of these teams. And Athena, no, I would say na in terms of early game potential, medyo mas malakas lang yung lineup na meron dito, yung side ng Fnatic Onyx Philippines. Because again, I've already mentioned this, meron silang Julian Julian. in their arsenal. So meaning, maaga silang kayang mag-deal ng damage output against their opponent. Kaya nga si Perks mapapaback away na ngayon. Yeah, and nakikita natin yan na real time ngayon na pinapatunayan din ni Super Prince that they still have that super, di ba, for their family. And aside from that, kasi may assistance pa from Brusco here. Ito na naman yung sinasabi namin kahapon ni Burrito, di ba? Talagang nagiging more on action yung pangalan talaga ni Brusco dito for Fnatic Onyx. And ever since, no, Brusco has always been an aggressive jungler, I would Yeah. say. Parang yung mga nagiging run niya in his previous team, sobrang lakas talaga niya kapag ginagamit niya. Roamer pala. Yeah, and kasi lagi siya nagtatago sa jungle, di ba? Oo. Na nakikita mo Tama, ngayon, tama. nag-represent niya yung mga maagang pagsilip na nga lang din doon ni Haji. Pero here, sa pagsilip naman nila sa may bandang baba, of course, there's going to be perks there onto the Matilda na maaaring pumoprotekta lang din this early kay Lord JM. Pero mayroong namumuong mga pagkakitaan dito sa may bandang jungle for MT. Makikita yata ni SFC, kaya naman siya ang unang babagsak. First blood for FNOP. And this is really the aggression that we wanna see. Kahapon nakita na natin na napansin na natin to, mabilis mag-rotate yung Cho. Kaso nga lang, with the Bane kasi, let's discuss the Bane of course dito for Blacklist International. But before all of that, Nandito pa si Super Prince, pero siya yata ang babagsak! What an outplay coming from Outplayed! grabe, level 3 pa lamang. Doon ang ating mga gold laners, except for Delta, of course, na nakita natin ngayon, nag-focus fire lang din. Kaso look at that. Nakakuha na nga ng outplay doon si Outplay. Nakakuha pa sila ng turtle here. But actually, ngayon, Auntie Yanara, babalik tayo sa top lane. Oo, nandito naman si Kevin na mapapapurify na pero hindi yata siya babagsak. Si King Kong nandito na, tapos siya ang susunod na papabagsakin nila. Pwedeng tuwa, di kakasana pero makakaback away lang din si King Kong. Kirk? Isa para sa isa pero nandun pa yata yung Angat Cho. tayo konti! Lumipad yata yung Matilda doon, kaya naman nandun pa tayo sa top. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Tinitingnan muna natin yung handa, pero habang nangyayari yan! Ito na nga, sila si Kirk naman ang magbaback na doon, kaya lilipad na lang muna itong si Perks with his Matilda. Pinapakalma muna tayo, dahan-dahan. Oo. Simula pa lamang yan, pero grabe na yung pagkable-kable. Ayun yung sinasabi natin na hindi pwedeng ma-idle yung mga players natin eh. Nag-eye can check. And of course, tinitignan yung shop. Ano pa bang pwede kong build up? Ano yung pwede kong prioritize? And speak of prioritization. Oo, nandito na tayo. Napapansin na natin ang mga kaganapang nangyayari si Perks yata ang magiging low na naman. But then overall, Athena, with whatever's been happening, sa sobrang dami ng nangyayari early on into the match, action-packed talaga ang ating serye, I would say na in terms of gold, wala pa din namang definitely nakakalamang. Although yung nangyari kanina na outplayed itong si Super Prince, ang naging end result nun ay halos maubos na ni Kelra yung gold plating doon sa top lane. Kung in overall, hindi ganun kalobo, pero kasi yung kay Kelra, kung i-observe nyo, merong konting lead siya against sa ngalan din kay Outplay, all because nasusulit niya nga doon yung Yes. extra gold plating sa top lane. But aside from that, ang isa sa kailangan din natin kusukal nun, how will Blacklist International play with this lane? Nangalan din for MP, the King. They have to set up the play. Pero speaking of play, Hindi na yata niya tayo magsasalitain kasi killing spree coming from the king of the jungle. Sobrang bilis ng rotation coming from Fnatic Onyx Philippines. And napapansin natin, Athena, hindi na halos nakiklear si Kirk na kanyang Ayun bottom. naman. Kaya naman sisipahin niya yung mga miyembro doon ng Blacklist International. Pababagsakin na si MP the King pero ililipad lang din siya doon ni Perks. This turtle will go in favor of FNOP. grabe yung protect din nila, no? Just so King Kong can ensure to get na yung turtle ay hindi maagaw, hindi malalapitan man lang ng MP the King. MP the King actually uses ultimate ng alam din. Oh, pero itong gagamit nila. Sila na naman pababagsakin. MP the King ang babagsak. Si Duet pati Zaman Force nandun na rin naman. Gold laner pero laban tatlo, laban sa dalawa. Si Perks yata ang magiging biktima dito pero si Kelly sumasayaw-sayaw lang in the dance floor. Hindi pa pabalik si Outplay pero hindi pa din siya babagsak. Tatlo laban sa tatlo. Meron ng pagsama mula sa Blacklist International pero hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos kasi si Lord J ang magpapa-flicker out lang din naman. He will stay alive. So, yung
sa advantage din na kapag meron ka talagang Hindi drone, wala. binalikan lang din. Dito ni King Kong, si Lord JM. And dun sa may bandang taas, nakikita natin that Kelra already destroyed the turret there for outplayed, which means na medyo liligit na nga lang din yung mapa. Pwede sila mapilitan mag-switch up dito ng linya. Yeah, and then itong sinasabi namin, kahapon pa yata namin ito nababanggit in the panel, the moment the 5th minute mark comes up, yun na yung time para sa Assassin na mag-opposite play. Tapos yung XP sumasama na dito, pero may lilitan na guiding win, pero magbaback away lang din naman si Perks kasi low na din naman doon. Si Kirk, relatively parang push and pull yung kaganapan, pero halos 3,000 na yung gold D ng FNOP. And maganda yung nagiging start dito ng Fnatic on Philippines, to be honest. Ito yung kaninang sinasabi or na-explain natin na kapag kadating sa early, may advantage when it comes to the craft ang Fnatic on Philippines. And lalong nagkaka-advantage kasi nga nabibigay pa nila lahat po ng kills dito kay King Kong. Just imagine, that's a 5-0-0 for a fanning this early. And aside from that, hindi man niya nakuha yung isa pang turtle. Pero ngayon, medyo magkakalabanan sila dito ni MP the King. Diba? Ang pagbabalik dito sa Pilipinas. Pero mukhang maaga rin silang tatao at pupwesto dito, Andy. Ganda ng pwesto, lumalaban sa lima si Haji lang din naman ang sinusubukang puruhan nitong si Brusco. May nagbabadyang gulo dito pero ang gagawin na lang din yata ng Blacklist International ay susubukang mag-vision kasi nga naman naunahan na sila in terms of positioning. Meanwhile, Kelra is there pushing the bot lane turret. Ang cross-map play from Blacklist International pero kung mapipigilan sila ng FNOP, sobrang lamang na ng FNOP at this point in time. Tapos masisipa pa pero Purify lang din naman basta BMI out. Tinatagla yung Magic Carpet. Pero nandun lang din naman yung Blazing Duet. Nandun na si King Kong sa likod. Isa-isa na niya pinapapagsabi ang member ng side ng FNOP. Nandun pa siya. Sinusubukan niyang mag-cable in, cable out. Si Kelra nandito lang din naman. Kaya naman susubukan niyang sayo. Sa likod! Pinapagsak. Pinikulan sila naman kumuna ng Blacklist International. Pero yung pating, hindi na sapat yung bawas na pating kasi kumpleto pa rin ng FNOP. Si Kurt nagtitipi lang din naman dito si Lord J. Ang yata hinumadan niya ang kanyang kalasag. Pero King wala Kong? mapapabagsak ang kupunan ng Blacklist International. Medyo nakaka-corner sila dito sa lipat ng Eskelita. Masisipa pa nga doon si Lord JM. And that will be it for Fnatic on the Philippines. Continuous damage na deliver nila in an instant dito sa Blacklist International. Nakakuha man ng isang blacklist pero imagine on what it took. Diba? Fnatic on the Philippines nakuha or na-checkan nila lahat ng checklist nila doon. Imagine, 6-0-1 pa rin dito si King Kong. Yes. And even Kelra, sabihin natin hindi pa ganun ka-boom yung KBA niya. But just imagine the prowess and the damage that he could deal kapag tumama na yung dapat mo at mag-i-slide na siya. Tapos nandito lang din naman yung kanyang pagsasayaw sa kanyang last bar. Si Kurt yata ang magiging biktima. Yung outplayed ay nandun sa likod. Hindi na rin naman yata tatama ang kanyang blazing duet. Walang nawawala sa FNOP, Athena. Kailangan munang kumalma dito ng Blacklist International. They still have that hope na pabaliktarin agad dito. Mid-port pa lang naman tayo dito sa ating laban. But definitely, MP the King needs the assistance. Babalik tayo dun sa keys to victory natin na kung saan kailangan nila ma-utilize yung space na naproprovide ng Rover natin. Which is si Perks at dito naman sa kabilang side is si Brusco. Pero kasi si Brusco, hindi lang siya yung nag-utilize sa space, hindi lang siya nagpo-provide ng space and vision. We also have Kirk din kasi. Oo, ito na nga yun eh. Ito yung sinasabi natin na kapag nakuha ng FNOP yung early game aggression because of the lineup that they have, lolobo talaga yun. Snowball. It's bound to happen because of the heroes that they have. Si Lord J. ang yata dito ang sisimain. Dito si Kirk pero hindi yata siya mawawala lang din naman kasi nilipad siya ni Perks with his guiding with yung Lord yata ang susunod na magiging biktima. Diba? Laban sa lima, isa-isa na yata silang susubukan pabagsakin naman kumuna ng FNOP pero bakawin lang din naman. May lumilipad naman yun na doon pero hindi niya itutuloy. Yung Lord yata ang susunod na magiging biktima pa rin. Glorious pathway natin. Yung Oyabak! Yung kabayo ang na-target na si Haji. Kaya naman buhay pa din si Haji from the last couple of Oasis. Dalawa na ang wala sa FNOP. Ito sa nagkabano magkakasara ng Blazing Duet. Isa-isa na bumabagsakin ng FNOP pero nandun lang din naman si Outplay. Tatlo na ang wala sa FNOP. It's going to be a double kill for MP the King! At ngayon, may pagkakataon silang ma-rush yung Nord na ito. Nagsimula rin kasi yan sa maganda na pag-lead din doon ni Perks sa kanya sarili. Kung papansinin natin, sa mata naman ng iba, parang medyo napaagay sa King Eagle. But that was it. He just needs to provide the zone against members of Fnatic Onyx Philippines. At papanoorin natin ang ating Infinix Instant Replay na kung saan kasi medyo nagkagulo-gulo ng trajectory dito ang Fnatic Onyx Philippines on who will be the targeting. Katulad nito, habang ang Blacklist International, they were in unity. Yes. Diba? Nag-unite sila on one specific target and that was it. Proper targeting and alam mo dapat yung role na gagampanan mo. Kung nakita nyo yung ginawa doon ni Perks na pagligtas kay Haji nung hinahabol siya ng dalawang member ng FNOP, as a roamer, especially a utility roamer such as the Matilda, yun yung kailangan mong gawin. Tatlo yung kailangan mong bantayan. Your jungler, your gold laner, and your mid laner. Yeah. Kaya kailangan sama-sama talaga kayo. Kailangan yung focus mo is not only on one person, Yeah. but multiple persons in a row. This is still a 5v5. And
looking at the way that Haji positions himself, of course, speaking of which, kita mo wala na siyang katakot-takot. Meron siyang IMU dito. King Kong! Yung Dragon, while King Kong, they're on the mid lane. Sinusundan ni Vert! Pero si First pa rin ang puabagsak godlike para sa King of the Jungle. Pero ang naging trade ng Blacklist International ay kunin yung mid lane outer turret. Medyo nakakakaba ito. Nakita na natin yung mga ganitong klase ng galawan. Pero for Blacklist International, yung sinasabi kong hope, medyo umuusbong na siya anti-Inara. Especially nga, nakakuha sila ng isang magandang fight. Kalit Fnatic, Onyx Philippines. Nabasada pa sila ng Tori dito. Pero for Fnatic, Onyx Philippines, that will be an advantage kasi nga, mas lalawak ngayon yung control nila onto the map. Yes, and nakita nyo yung pag-build ni Haji ng Blood Wings. That's super crucial because they have an assassin against them. And back sa Land of Dawn, I guess, 9-4 ang talaan ng ating kills. But then, speaking of objectives, medyo nakalamang lang din naman yung Blacklist International doon sa first Lord fight na nangyari. Almost na-wipe out nila halos. Yung kuna ng FNOP, tatlo ang napabagsak nila. And ito na yata, dito na natin makikita na aarangkada na yung lineup ng Blacklist International because as we are seeing, outplayed all of his blazing duets. Ang ganda lagi ng pagkakakas. The timing is everything. Hindi lamang sa Moscow. Grabe. Sumibat. Ito, nambabaril sa bang-bang. Dito si Outplay with his Claude. And actually, pag nagre-review ko, yan, may mga gold leaners ako na tinututukan pagdating sa live stream. At isa si Outplay doon. Yes. Kasi nakikita ko, and masipag siya mag-answer din ng inquiries. Oo, parang, at saka, by the way ha, sa lahat ng hindi nakakalam, back-to-back MDL champions po si Outplay. So in terms of experience, Nandyan talaga yan. na-develop niya na sa MDL at ngayon na nandito siya sa MPL, pinapakita niya kung ano nga ba yung baon niya, ano yung pwede niya madagdag for Blacklist International, creating their new code. Yep. At ano nga ba yung code na yan, mamaya malalaman natin. Ayan. Habang ang Fnatic Onyx Philippines naman, konting recap tayo. Actually, si King Kong, di ba, sinabi nga natin ng mga junglers ngayon, hindi na lang nakafocus on objectives and kills, but also on the split pushing. Madami rin silang kinoconcentrate, dumami yung responsibility sa pagbabalik ng assassin meta. Oo, and definitely no, na as we head into the second Lord of the match, kailangan ng parehas nating team na makapag-set up properly because this Lord is crucial. Ito na yung tinatawag nating Lord Dance eh. Ito na yung panahon na kapag nagkaroon ng magandang minion management, na magiging maganda din ang kaganapan, pero may MP the King will be able to take the Lord Master, hindi pa payata sa Lord, pero natin si Outlay, binabaktakan ng show, habang natin ang imanan, ako puna ng FNOBC, magbubuka pa pagsakin, ako puna ng Blacklist International, isa para sa dalawa, pero sabi ng Blacklist, okay na yon. Okay na muna yon habang si King Kong nakasurvive man siya. But just imagine the pressure and of course the damage na binigay sa kanila doon ng Blacklist International. MP the King, although namatay siya sa sitwasyon na yon, imagine they've got the Lord onto their hands, marching towards the vault of Pinita ng Fnatic on the Philippines. And as much as nag-aantay din sila, lahat ng pwede ng daanan ng mga jungle buffer monsters man yan, sinisimutan nila at pinipilit na isarado dito kay King Kong. Tamang sina yung Lord dito, nilatag na rin ang kanyang dance floor, pero natin lang naman naman ng Blacklist International. Sabi nila, huwag muna nating pilitin. Kasi baka kapag pinilit natin to, tayo pa ang mapasama. Yung gold lead na nawawala kanina, o hindi na nakukuha ulit ng Blacklist International because of the 2 consecutive Lords that they got. And it's really the proper positioning as well as the targeting coming from Blacklist that makes this lineup special. Kaya naman kahit sinusubukan ni Kirk na pumasok mula doon sa backline, this is primary ube. Athena, He was attempting that ultimate just could do knock up. Diba? Pero ito yung sinasabi ng ultimate ube na nga lang din. Sama-sama limang miyembro ng Blacklist International dito sa ibang ng gitna. Habang ang Fnatic Onyx Philippines, kaya pa naman dumibenta mag-clear. Pero speaking of clear, they're trying to clear out. Yung mga member ng Fnatic Onyx! Pero nandito lang din naman ang mga ng Fnatic Onyx Philippines, yung blazing duet dito coming from Outfit, hindi na yata magiging sapat. Habang sinahabol sila ng kanitin ng mga kalaban, sabi nila, huwag na muna tayong pumalag. Kasi kulang na tayo ng isa na pabagsak na nila si MP. Grabe yung mindset dito ng King Kong, no? After Yes. nabaksakan, balik tayo doon sa may buff doon eh. May nakita akong purple buff doon, babalikan ko na muna. And that is why nakikita rin natin yung presence of mind ng mga players. Time after time, may proper layer, may proper pointers pa rin silang sinusunod, di ba? Hindi na lang basta bugso ng damdamin, pero there is a system na meron sila sa kanila mga team na fina-follow through. At gumagana yung sistema niyan dito sa pamilya ng Fnatic Onyx Philippines. And as we can see right now, 11-7 ang ating nagiging kill score right now. Medyo nakakalamang dito ng konti Fnatic Onyx Philippines, but we cannot deny na ang Blacklist International may potential na isang wrong move lamang dito ng Fnatic Onyx Philippines, and they could totally overturn this game number 1. Yeah, and ang ganda pa din ng parang KDA ni Outplayed, and although we know that KDA isn't everything, but the mere fact na he hasn't fallen despite, 3 members of Fnatic Onyx Philippines coming to him, is a mere testament sa kung paano nga ba pinapagana ng Blacklist International yung in a way, i-ensure na si Outplayed yung isa sa magiging primary sources of damage nila. And isa rin talaga siya sa pinaka-pinoprotektahan din Yup, kanina yup, ba. Laging nasa vicinity niya lang malapit na sila. First, even Haji, speaking of vicinity, nakita nila dito si Kirk! Nandito yata si Kirk ang magiging biktima. Tapos mapapalalim
Cusco, walang malakas sa lima. Kahit kabayo ka na may hili, ikaw ang babagsakin. Naman double kill for Kelra! Happy the King. Si Kelra susubukang sumayaw, pero yung mid na tila, yung mid susubukan yata ang i-push dito. Dito si Super Prince, pero Haji is here. The KDA machine versus Super Prince is here. Pero 5 para sa 2. Yung Lord buhay pa rin naman. Kaya mukhang ang gagawin ng Blacklist International ay transition this into the Lord. Let's watch our Infinix instant replay sa mga nangyaring kaganapan na yon. MP the King got a triple kill lang naman sa nangyaring clash na yon. And with Hindi the naman ang triple EDSA. kill, gusto nila yatang tapusin agad. Itong game number 1 na ito, Dianara. Oo, pero pabuhay na rin naman si Cusco. Pero si Kirk ang babagsak ulit. Wala na yatang minion. Wala na bang minion? Pero mababawasan ko nila ang kanina ng mga base. Si Cusco yata ang susunod magiging victim. May isa pang King wave. Kong bumagsak na. Tapos yung minion wave dito sa mid. Paparating na si Kelra ang bubuhatin ni Lord JM. Susubukan niyang sumayaw with his transfer. Super Pero Prince. apat laban sa 2. Matinding pagdepensa ang gagawin nila. Pero Blacklist International susubukan ng kunin ang game number 1. Yeah.